Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Hindi na ho talaga umuobra ang mga banat nito ni Vice President Sara Lostayera kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang unti-unti na hong natitibag. DDS na lang siguro talaga ang maniniwala kay Vice President Sara Lostayera sa mga banat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto ho mga ka-aksyon, nakakadurog ho ang naging mensahe ng isang gobernador. Grabe no, kahit kaduluduluhan na ho ng Pilipinas, aabutin ka ng programa ng pamahalaan at personal na iabot ng ama ng bansa natin na si Pangulong Bongbong Marcos. Dito ho mga ka-aksyon, patapusin nyo ho ang naging mensahe o privilege speech ng gobernador ho ng Sulu. Isinulat niya ho talaga at sinabi niya ho talaga ito ng harap-harapan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, kung mapapanood ho ito ni Sara Lostayera, nako, malulungkot lang ho. Eto ho mga ka-aksyon, panoorin at pakinggan ho natin itong naging privilege speech ng isang gobernador ho ng Sulu. Ngayong araw lang ho ito mga ka-aksyon. Ito, bago ho ako magtuloy-tuloy. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, tinatawagan natin si Sulu Governor Abdussakur Eitan II para sa kanyang pambungad na talumpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. Sa kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa mga kilalang opisyal ng ating pambansang pamahalaan, mga miyembro ng gabinete, mga lokal na pinuno sa ating mga pinunong pangrelihiyon, mga kinatawan ng civil society, ating security forces, mga pinagpipitagang panauhin, at sa aking mga kababayang tausug, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang napakalaking karangalan at pribilehyo ang tanggapin ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dito sa lalawigan ng Sulu. Sa kabila ng inyong napakaraming trabaho at abalang schedule, mahal na Pangulo, binigyang prioridad ninyo pa rin ang pagbisita sa aming lalawigan. Ang isa sa maliit at malayong probinsya sa dulo ng Pilipinas. Ang inyong pagdating ngayong araw ay nangangahulugan ng pagmamahal sa Sulu. Ating masasaksiyan ang makasaysayang araw na ito. Itinataas natin ang sagisag ng kapayapaan. Ang ating pagbaba ng armas ng ating mga kababayang tausug ay isang matibay na patunay na ang karahasan ay hindi bahagi ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga tausug ay hindi nabubuhay para sa patuloy na pakikibaka, bagkus kami ay naghahangad ng pag-unlad at transformasyon. Ang pagbabagong ito ay naganap dahil ang pambansang pamahalaan ay patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo at pangangailangan ng aming mga kababayang tausug. Ang tausug ngayon ay hindi na katulad ng mga nagdaang panahon, sir. Ang tausug ngayon ay nabubuhay ng payapa at nagsisikap at naghahangad ng kaunlaran. Mahal na Pangulo, ang programang hatid ninyo sa amin ngayon, partikular na ang scholarship na binigay ninyo at pamamahagi ng bigas sa aming mga kababayan ay napapanahon at napakahalaga para sa mga mamamayan ng Lupasug.
Katuwan ng positibong hakbang na ito, ang taong 2026 ay isang krusyal na yugto para sa amin dahil formal ng sisimulan ng Sulu ang transisyon patungong Region 9. Sa darating na taong 2027, ganap na kaming mapapabilang sa Region 9. Isang bagong kabanata na harapin namin ng may pag-asa at kahandaan. Mahal na Pangulo, ang inyong pagbisita ay higit pa sa isang opisyal na pagdalaw. Ito ay isang malinaw na patunay na mayroong solusyon sa mga hamon aming kinakaharap, lalo na sa sektor ng kalusugan, Department of Health, at sa edukasyon, Department of Education. Naghatid kayo sa amin ng pag-asa. Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan. Gusto ko lamang po idagdag ito dahil napanood ko kayo sa social media last night. Isinulat ko lang itong gusto kong sabihin. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo, napanood ko kayo, sir, sa social media just last night. Isinulat ko to kaninang madaling araw lamang. Gusto ko sabihin sa inyo to. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo na napanood ko kayo sa social media ang inyong mensahe patungkol sa mga kabataan na nagiging biktima ng kaharasan. Tulad ng nangyaring pananaksak sa Cavite. Tulad ng nangyaring pamamaril sa Leyte ng kapwa nilang estudyante. Pagkalunod ng mga atleta dahil marahil sa kapabayaan ng mga nakatatandang nangangalaga sa kapakanan nila. Naigting ang aking damdamin. Nakikinig ako sa isang pinuno na nagsasalita hindi bilang isang presidente, kundi bilang ama ng isang bansa na nalulungkot sa mga nangyari. Mahal naming Pangulo, kung napansin ninyo, hindi lahat ng dinadatnan ninyo nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tao, nagsiselfie, nagkakagulo. Ang mapapansin nyo, sir, nakatitig lamang sa inyo. Pumapalakpak. Walang nagtatakbuhan. Mahal na Pangulo, ito ay sa kadahilanan na ang tingin namin sa inyo ay hindi ordinaryo. Ang tingin namin sa inyo hindi barkada. Ang tingin namin sa inyo ay isang ama na inaasahan namin sa lahat ng bagay at magiging sandalan namin sa lahat ng magiging problema ng aming probinsya. Respeto, Mr. President, ang umiiral sa aming mga tausog pag kayo ay aming nakikita. Gustong-gusto ko yung sinabi nyo na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tatay namin kayo. Tatay kayo ng buong sambayan ng Pilipinas. Welcome to Sulu, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Governor Tan. Sa puntong ito, ating inanyayahan ng ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Socio-Civic Projects Fund or SCPF Financial Assistance na may kabuwang halaga ng 82 million pesos, kung saan may tig 200,000 pesos ang bawat barangay. Upang tanggapin ang tseke, narito po si Governor Tan kasama sina ABC Provincial Federation President Nurhaipa B. Ayub. Yan na ho. Grabe ano? Grabe ang naging mensahe ng isang gobernador ng Sulu. Natouch ako mga ka-action. Sa totoo lang, natouch ho ako. Diba sinabi ni Governor na ngayon daw ho ang ating mga kababayan na mga tausog ay namumuhay na daw ho ng mapayapa at humahangad ng kaunlaran. Yes, hangad nyo ay hangad din ho namin na mga Taga-Luzon. Ang umunlad ang bansa natin at umunlad ang pamumuhay natin. Diba? Isipin nyo ha, scholarship, mga bigas na pinamimigay at financial assistance worth
82 million. Di ba? Yan ba ang sinasabi ni Sara na walang ginagawa ang Pangulo? Hindi nagtatrabaho ang Pangulo? Abay, sabi ko nga ho sa inyo, kapag patuloy ho na maninira ito si Sara sa Pangulo, yan ho talaga ang ikakasira niya sa karir buhay politika. Nag-aambisyon pa naman yan na magiging presidente sa 2028. Di ba? Sige lang, sabi nga natin, tuloy-tuloy mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang ang kababanat mo sa Pangulo. Alam ng mga taong bayan ang ginagawa ng Pangulo at nagtatrabaho ang Pangulo. Saksi din ang buong Mindanao. Diba? Kung ano ho ang mga programa dito sa Luzon, ganun din ho ang programa sa Kabisayaan at sa Mindanao. Diba? Last week, saan ba pumunta na mga kalugaran si Pangulong Bongbong Marcos sa part ng Mindanao? Diba? Na-i-vlog ho natin yan dito, na-i-covered ho natin yan dito. Sultan Kudarat, Zamboanga. Diba? Pinamimigay niya ho, personal niya, na inaabot sa taong bayan itong programa niya na bawat bayan ay makikinabang. At hindi lang ho yan, di ba? Maraming mga programa, maraming mga proyekto ang Pangulo na nakaabil din ho ang Mindanao. Di ba? Kaya sabi nga ho natin, pag tumakbo, halimbawa ito si Sara, pag hindi ito ma-convict sa Senado at tuluyan siya makatakbo sa 2028. Ewan ko lang kung mananalo yan. Lagi niyong tandaan na kapag manira ka lang ng manira na hindi naman totoo, yan talaga ang ikakatalo mo. Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.